mga good sub. So kung ikaw ay bago pala sa aking channel at naghahanap ng mga update tungkol sa PI, tungkol sa mga bagay-bagay na importante tungkol sa PI, ang video na to is para sa iyo. So for today, gusto ko lang sanang itackle yung isang valid ID na napakadaling kunin at siyempre mura siya. Mura tapos malaking pakinabang sa atin. Ang sinasabi kong ID is yung postal ID ng mga ka-good sam. So paano nga ba kumuha ng postal ID? No? Unang tanong, paano nga ba kumuha ng postal ID? So pag kukuha tayo ng postal ID, kailangan natin ng requirements. So ano nga ba yung mga requirements na kailangan natin? Siyempre unang-una kailangan natin yung form. So tanong, saan tayo kukuha ng form? Meron po akong ilalagay dito sa link sa description ko sa baba ng link para ma-download nyo yung form para may pa-print nyo dun sa mga computer shop. Kasi kailangan pagpunta mo dun kay post office, kailangan is ready ka na may form na. Take note, dalawang form ang pipilapan nyo, dalawang copy. Pagkatapos kailangan natin ng supporting documents. Sa akin ang ginawa ko, nag-submit ako ng birth certificate. Pagkatapos isang ID, company ID, no problem, company ID. Kung may SSS ka pwede, driver's license pwede. So pangatlong kailangan billing of address. Kailangan din to. Kailangan natin to, yung bill natin sa kuryente, sa tubig, sa internet. Yan, pwede yan. Katunayan lang na mga ka-PI, ka-good sub. Katunayan lang yung nilagay natin doon na address is parehas lang din doon sa may billing natin. So pag meron ka niyan, sigurado 100% makakapag-apply ka ng postal ID. So pangalawang tanong, magkano ba ang postal ID? So sa tanong na yan, ang postal ID po natin sa regular is 504. 450 lang po dapat yan, pero dahil sa may tax po tayo na 12% is naging 504. Tapos ang tanong ulit, pwede po bang i-rush yan? May rush po ba? Opo, may rush po, pero mag-additional po tayo ng 100 mahigit, kaya abutin po siya ng 650 pesos all in all pag rush. Ngayon tanong ulit, gaano po katagal? Pag regular lang po na 504, around Metro Manila, matatanggap niyo po yan by delivery. Depende kung saang courier niyo ipinaano, sa LBC or etc. 10 to 15 days po ang ating delivery time. Ngayon kung rush naman sa mga sa mga provinces na, mga po yan, mga isang buwan na yan, 3 to 4 weeks ganun. Ngayon tanong, ano po ba yung pinakamabilis na rush? Ngayon po yung pinakamabilis na rush na nakita ko is sa Metro Manila. Yung mga taga Metro Manila dito, pabor na pabor to, no? May mga nakita ako doon na mga post office kagaya sa Makati, Manila. Ngayon kung di nyo po alam talaga yung exact address or place, ano ko po dito sa natin, sa screen natin, no? Pagkatapos ng vlog natin, ipa-flash natin para meron kayong idea kung saan post office po yung rush. 650 lang po yan is rush na. Pag nag-apply kayo, as per dun naman sa statement nila, pag-apply mo ngayon, bukas kuha mo na ng mga hapon. So kung may additional na pera naman kayo, kung meron kayong extra, iparush nyo na. Pero kung Metro Manila ka lang din naman, 10 to 15 days, okay na yun kahit hindi mo na iparush. Kasi December 25 pa naman yung sinasabi nila at hindi pa naman talaga confirmed yun, no? Wala pa naman talagang confirmation talaga na date. Sinabi si PI na ila-launch nila. So tayo lang na naghahanda lang tayo mga ka-good sam, no? Para sa incoming mainnet natin. So bakit nga ba napakaganda ng postal na nire-recommend ko sa inyo? Kasi ang postal international ID na po ito mga good sam, no? International ID na siya. Then tinatanggap na rin to sa ating mga bank statement, ganyan, bank applying. Kung mag-a-apply ka ng credit card, tinatanggap na rin din to. Itong postal ID na to, pwede na rin sa international. Malupit po yung postal ID na yan. Pagkatapos tinatanggap na rin to sa DFA kung ikaw ay magre-renew ng passport, kung ikaw ay new applicant, mag-a-apply ng passport, tinatanggap na rin yan mga ka-PI. So ayun lang mga good sam, no, yung may papayo ko sa inyo kung
maghahanap kayo ng easy ID na para magkaroon kayo, para hindi kayo magkaroon ng problema this incoming KYC submitting ng ating ID, is marirecommend ko po sa inyo talaga yung ating postal ID. So yun lang, sana may natutunan kayo sa vlog na to, sa mga nagtatanong kung ano daw po ang possible ID. Ito po talagang postal ID na to is highly recommended po para sa inyo. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, mga good samang, life is very beautiful. Life is beautiful. So sa mga nagtiwala sa PI, so chill lang, maggantay lang tayo, and sana may handa nyo na yung mga kailangang ID para sa incoming KYC. So ito lang yung vlog for today tungkol sa postal ID. Kung gusto nyo ng malakasang ID talaga na talagang acceptable ni PI, is mag postal ID kayo. So yun lang, sasabihin ko ulit na life is beautiful, and God bless sa mga ex-Saudi. Alam nyo to, syukran, and bye bye.